Bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, pagpatuloy natin ang pag-aaral sa aklat na pinamagatang Kitab at-Tauhid, na siyang aklat na inakda, sinulat ni Imam Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab Tamimi, rahimahullahu ta'ala. So, tayo ay umabot na sa pangatlong kabanata na pinamagatang Babu, Man haqqaqat tawhid, dakhal jannata bighairi hisab. Sino man ang pinatotohanan niya ang tauhid ay makakapasok sa paraiso bighairi hisab. Siya ay makakapasok sa paraiso ng walang paglilitis. So, ang kabanata na ito ay binanggit ng Mayakda rahimahullahu ta'ala matapos siyang banggitin sa mga naunang kabanata kung ano ang kahulugan ng tauhid at kung ano ang mga kainaman at gantimpalan ng tauhid. So, mas mainam, pagkatapos banggitin ng mga usapin na yon, ay susundan ng paksa na ito na kung saan malalaman natin kung paano natin patotohanan ang tauhid sa ating mga sarili. Dahil hindi magiging ganap o hindi makukuha ang ganap na gantimpala, ganap na kahigitan ng tauhid, maliban na lamang kung ito ay maging ganap din ang iyong pagpapatotoo, pagsasabuhay sa tauhid. So binanggit dito na Mayakda, man haqqaqat tauhid. Sino man ang patotohanan niya ang tauhid. Ibig sabihin, ginawa niyang dalisay ang tauhid, ang kaisahan ng Allah, ginawa niyang malinis, no? Pure, likas, mula sa anumang mga dumi ng shirk, ng bid'ah, ng anumang mga maasi. So, ito ang tinatawag na pagpapatotoo sa tauhid. Ibig sabihin, ginagawa mong malinis ang iyong paniniwala, ang iyong iman, ang iyong paniniwala sa kaisahan ng Allah, ang iyong aqida, ang iyong tauhid, ay malinis mula sa shirk, mula sa bid'ah at mga maasi o kasalanan. Bighairi hisab. Siya ay papasok sa paraiso ng walang paglilitis. At nagbanggit na Mayakda rahimahullahu ta'ala ng tatlong mga dalil, tatlong mga katibayan na nagpapatunay o nagpapatotoo dito sa kabanata o paksa ng kabanata na binanggit na ito. So, isang aya mula sa Quran at dalawang aya sa Quran at isang hadith, isang mahabang hadith. At babasahin natin ito insyaallah. Sinabi na Mayakda rahimahullahu ta'ala, wa qawlillahi ta'ala, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Wa qala, walladina hum bi rabbihim la yushrikun. So ito yung unang dalawang dalil na binanggit na Mayakda rahimahullah upang patunayan ang paksa ng kabanata na ito. So sabi niya, binanggit niya yung sinabi ng Allah sa Suratul Nahl, ayah 120, inna Ibrahima kana ummatan. Ummah, ibig sabihin ng ummah ay kudwa. Sabihin ng kudwa ay ihemplo, halimbawa para sa inyo. Isang gagayahin ninyo. Imam, isang pinuno, mualliman lil khair, nagtuturo ng kabutihan. So, ibig sabihin ng ummah, si Ibrahim ay isang ummah. Ibig sabihin ng ummah dito ay ihemplo ng kabutihan, ihemplo ng pagtuturo sa kabutihan. Qanitan lillah, at siya ay qanut. Sabihin ng qanut ay palaging sumusunod, palaging gumagawa ng mga pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hanifa, ito yung pangatlong katangian na binanggit kay Ibrahim alayhisalam. Siya ay isang hanif. Ibig sabihin ng hanif ay muqbil. Siya ay palaging gumagawa, humaharap sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng paggawa niya ng mga kabutihan o mga pagsamba para sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kasalungat ng pagiging hanif ay tumatalikod sa anumang pagsuway sa Allah, lalong-lalo na ang pagsasagawa ng shirk sa Kanya. So tumatalikod siya sa shirk, no? Kaya sabi, walam yaku minal musyrikin,
at siya ay hindi napabilang mula sa mga musyrikin. Pag sinabi nating musyrikin, ito yung mga gumagawa ng pagtatambal o nagtuturing sa Allah subhanahu wa ta'ala ng mga katambal. So, ito man ay sa pamamagitan ng puso, sa pamamagitan ng dila, o pamamagitan ng katawan. So, lahat ng ito ay mabibilang na shirk. No? Akala ng mga ibang tao na ang shirk ay yung pagsamba lang sa rebulto. Maraming klase ng shirk. Merong shirk na ginagamitan ng puso, ginagamitan ng dila, ginagamitan ng katawan o kilos ng katawan. At lahat ng ito ay mapag-aaralan natin insyaAllah sa mga susunod na kabanata. At binanggit na Mayakda rahimahullah ang sumunod na ayah, وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ. Ibig sabihin, at sila, ang tinutukoy dito, yung mga mananampalataya, sa kanilang Panginoon ay hindi sila yushrikun, hindi sila nagtatambal. Sabihin, hindi sumasamba sa iba pa maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. So dito, sa unang aya na binanggit na Mayakda rahimahullahu ta'ala, binanggit niya sa atin kung ano ang mga katangian na taglay ng kanyang Khalil. Ang kanyang matalik na kaibigan na sino? Si Ibrahim alayhi salam. So binanggit ng Allah ang apat na katangian ni Ibrahim. At alam naman natin kung sino si Ibrahim alayhi salam. Si Ibrahim siya ang tinaguriang ama ng monotismo. Sabihin siya yung unang, kumbaga siya yung unang nakipaglaban sa shirk. Although may mga nauna naman ng mga propeta, pero si Ibrahim alayhi salam tinaguriang siyang ama ng monotheism, ama ng tauhid. So, ano ang kanyang mga katangian binanggit sa aya na ito? Una, sabi, kana ummah. Si Ibrahim ay isang kudwa, isang ehemplo sa kabutihan. Dahil sa kanyang pagiging ganap o paggaganap niya ng pagkakaroon ng sabar. Pagkakaroon niya ng yakin. So ito yung, alam niyo naman yung kwento ni Ibrahim a.s. Diba? Sa kanyang sabar, sa kanyang katiyakan, kasiguraduhan sa kanyang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung sa itong dalawang katangian na ito, sabar at yung yakin, ito yung naging dahilan kung bakit siya yung naging imam sa din. Bakit siya naging imam, pinuno ng din. Intindihan? Pangalawang katangian na binanggit, qanitan. Sabihin siya ay khashi, muti'. Siya ay lubos ang kanyang takot sa Allah. Subos ang kanyang pagsunod. Palagi siyang sumusunod sa Allah. Palagi siyang gumagawa ng mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlong katangian, binanggit, ano sabi ito kanina? Hanifa. Sabihin siya ay palaging humaharap o lagi siyang tumatalikod sa shirk. Lagi siyang tumatalikod sa pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi niya pinapasukan ang anumang mga uri ng pagtatambal sa Allah o anumang uri ng shirk. At alam naman natin kung paano yung naging tagpo niya sa kanyang ama na si Azar at yung mga kaum niya, kung paano niya tinuligsa ang mga gumagawa ng shirk. Tatay niya mismo ang gumagawa ng malaking rebulto. Panahon niya yung talamak ang paggawa ng iba't ibang klaseng mga rebulto. Di ba? At hanggang sa umabot na siya ay itatapon sa naglalagablab na apoy. Hinukayan siya ng malalim na hukay at pinuno ng mga panggato ang sinilaban siya. Pero yung kanyang yakin, ang sabar niya, ang kanyang katiyakan, na darating ang tulong ng Allah, anong sinabi niya sa apoy? Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. O ikaw na apoy, maging ligtas ka at maging malamig para kanino? Kay Ibrahim. Diba? At marami pang mga tagpo na makikita natin yung pagiging malakas na katiyakan, yung yakin ni Ibrahim alayhi salam. At yung pangapat, yung paglayo siyempre sa shirk at paglayo niya dun sa mga taong gumagawa ng shirk. Hindi lang yung shirk ang ginagawa niya, pati yung mga gumagawa ng shirk. Intindihan? So, itong aya na ito na binanggit, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Malalaman natin yung mga ilan sa katangian ni Propeta Ibrahim alayhi salam. Kaya nga, mapapansin nyo, ya Ustad, bakit ang binabanggit doon sa mga salawat? Bakit hindi lang binanggit bakit hindi na lang yung Alu Isa, Alu Nuh, Alu Musa? Ang binabanggit ano daw? Kama sallaita ala Ali Ibrahim. Di ba? Ali Ibrahim. Di ba? O kama barakta ala
ali Ibrahim. Di ba? So, si Ibrahim ang binanggit sa salawat, kasama ng Nabi Muhammad SAW. Kasi siya yung ama. Ama na o pinuno. Siya yung pinaka-pinuno ng kabutihan. Na, taib. So, makita natin dito sa mga katangian na ito na binanggit yung pinaka-mataas na ghaya. Yung mataas na ghaya sa pagsasabuhay, pagpapatutuo ng tauhid. At tayo ay nutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na gayahin sino? Ibrahim alayhi salam. Kada kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladina ma'ahu. Sino ka memorize ng ayah? Ano siya ayah sa Suratul Mumtahina? Sabi doon, kad kanat lakum uswa. Kayo ay nagkaroon ng ehemplo, mabuting ehemplo. Uswatun hasana. Kanino? Ka Ibrahim. Walladina ma'ahu. At sa kanyang mga kasamahan. Idh qala? Innani bara'un minkum wa mimma ta'budun. Di ba sabi doon? Ako ay malaya, ako ay hindi kabilang sa kung ano ang mga ginagawa ninyo. At anong mga sinasamba ninyo, hindi ako kasama dyan. Hindi yan? So binanggit ito ni Ibrahim a.s. na wala siyang kinalaman sa mga gumagawa ng shirk, pati sa shirk nila na ginagawa nila. Hindi yan? So dapat tularan natin sino? Si Ibrahim a.s. sa kanyang pagpapatutuo ng tauhid. Di ba? Pero ngayon sa ano ginagawa? Pagdating ng December, yung mga gumagawa ng shirk sa Pasko, ang Muslim, tara mag-celebrate tayo ng pakisamahan natin. Maging mabuti tayo sa mga kuffar na gumagawa ng kanilang respeto. Kayf? Pakikisama. Kayf hada? So kalokohan yun. Nasaan ang paggaya natin sa mga propeta? Saan ang paggaya natin kay propeta Ibrahim, kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Diba? So dito, makita natin na nilarawan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga naunang mga mu'minin at ang kanilang pinaka-the best na mga katangian at pinuri ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila na sila ay hindi sila hindi sila sumasamba sa iba maliban pa sa Allah. Hindi sila nagtatambal sa Allah. Kaya sabi, وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ. Yung mga mananampalataya ay hindi sila sumasamba sa iba pa maliban sa Allah. Hindi sila nagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano mang uri ng shirk, malaking shirk, maliit na shirk, pataguman o lantaran na shirk, hindi nila ginagawa yan. So dahil yan sa kanilang mataas na pagsasabuhay, pagpapatutuo sa tauhid ng Allah subhanahu wa ta'ala. So anong nangyari sa kanila? Anong naging dahilan? Dakhalal jannah bighairi hisab. Bila hisabin, wala adab. Papasok sila ng paraiso ng walang paglilitis, walang pagtatanong, walang pagpaparusa. Automatic, pasok agad sa paraiso. Naintindihan? So dito sa hadith na ito, makita natin kung ano ang kadakilaan, kainaman ng ating ama na si Ibrahim alayhis salam at yung kaigitan ng paggaya sa kanila sa pamamagitan ng mga katangian na banggit na ito. At dito sa mga ayan na nabanggit, nalaman natin kung ano ang katangian ng mga tunay na nagpatotoo, ganap ang kanilang pagpapatotoo sa tauhid sa Allah subhanahu wa ta'ala. At dito din sa mga ayan na ito, yung pagiging obligado sa atin na lumayo saan? Sa shirk, sa pagtatambal, at sa mga mushrikin na gumagawa ng shirk. Kinakailangan natin mag-declare sa kanila ng wala tayong kinalaman sa kanilang mga ginagawa. So dito makita natin itong mga bagay na ito. So ito yung dalawang aya na binanggit ng Mayakda rahimahullah bilang patotoo o bilang katibayan sa nabanggit niya sa paksa ng kabanata na ito. Man haqqaqa at-tauhid dakhala jannah bighairi hisab. At yung last na binanggit niyang dalil, yung isang mahabang hadith na sinalaysay ni Hussein bin Abdurrahman, قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضب البارحة فقلت أنا ثم قلت
أما إني لم أكن في صلاة ولكني لغدت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حدثناه حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحسيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إليه ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه رهط ورجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم وظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنذرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهد فدخل منزله فقال الناس في أولئك فقال بعضهم ولعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم ولعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يقطعون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام أقاش بن محسن فقال ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال سبقك بها أقاشة. الحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والدارمي وإمام أحمد رحمهم الله جميعا. So dito sa mahabang hadith na ito, isang mahabang kwento, isa-isahin natin, no? So, sila ni Hussein bin Abdurrahman. Si Hussein bin Abdurrahman al-Sulami al-Harithi, kabilang sa mga tabi'ut tabi'in. Kabilang saan? Tabi'u at tabi'in. Siya ay namatay noong 136 ng Hijrah at ang edad niya ay almost 93 years old. No? So, sinalaysay niya, sabi niya, kuntu inda Sa'id bin Jubair. Siya ay nasa kay Sa'id bin Jubair. Si Sa'id bin Jubair, kabilang sa mga imam, al-faqih, kabilang sa mga kasamahan ni Ibn Abbas, radallahu ta'ala anhu. At itong si Sa'id bin Jubair, kabilang ito sa mga pinatay ni Hujjaj. Kabilang sa mga pinatay ni Al-Hujjaj. Noong year 95 ng Hijrah, naam. At hindi siya umabot ng 50 years old. Batang-bata. Na. Sabi niya, ayyukum ra'al kawkab allading qaddal bari. Sino nakakita sa inyo ng meteors? Kagabi. Tinanong ni Sa'id bin Jubair. Sino nakakita sa inyo ng meteor? May meteor? Bulalakaw na bumagsak kagabi. Sabi ni Hussein, fakultu ana. Thumma kultu, ama inni lam akun fi salati walakin nulugidtu. Sabi niya, ako, subalit, sinabi ko, ako ay hindi nagsasala ng oras na yon. Hindi ako nagsasala, sabi niya. Nakita ko yung pagbagsak ng bulalakaw, pero wag niyong akalain na ako ay nagsasala. So, anong ginagawa mo? Sabi niya, lugid to. Ako ay kinagat ng cobra, scorpion. Kinagat siya ng scorpion. Sabi sa kanya, anong ginawa mo? Nung kinagat ka ng scorpion, irtaqaytu. Sabi niya, siya ay nag-ruqyah. Siya ay nag-ruqyah. Tinanong siya, anong dalil mo? Fama hamalaka ala dalik. Anong dalil mo? Bakit ka nag-ruqyah pagkatapos nung kinagat ka ng scorpion, ng lakdan? Sabi niya, haddathanahu Sha'bi. Sabi niya yung dalil, binanggit daw hadith na binanggit ni Sha'bi, na inulat sa kanila. Si Sha'bi, si Amir bin Sharahbil, o Amir al-Shurahil al-Hamadani, no? Kabilang to sa mga nabuhay nung khilafa ni Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kabilang sa mga mapagkakatiwalaan sa hadith, at kabilang sa mga tabi'in. At namatay siya ng year 103 ng Hijrah.
So sabi niya yung hadith ni Sha'bi, so anong sinabi niya sa inyo? Anong hadith na binanggit niya sa inyo? Sabi niya, haddathana an Buraidah bin al-Husayb. So sino si Buraidah? Si Buraidah ibn Husayb, ibn al-Harith al-Aslami, sahabi ito. Isang sikat na sahabi na namatay ng year 63 ng Hijrah. So sabi niya, inulat ni Buraidah bin Husayb, la ruqyata illa min aynin aw huma. Walang pagsasagawa ng rukya maliban sa isang taong tinamaan ng ayn or huma. Ano yung ayn? Evil eye. Yung huma naman, mataas sa lagnat dahil sa pagkakalason. Mataas sa lagnat dahil sa pagkakalason. So, nalagnat siya dahil sa pagkakalason sa kanya, ng pagkakagat sa kanya ng anumang makamandag na insekto, halimbawa ahas o anumang hayop, ahas o anuman na. Kapag nagkasakit ka dahil dun sa kinagat ka ng anumang insekto na yon, anumang makamandag na hayop, ang tawag doon ay sa Arabic ay huma. And then, sabi niya, laro ka illa min haynin aw huma. Walang rukya o pagsasagawa ng rukya maliban sa kapag ka tinamaan ka ng evil eye or nakagat ka ng isang makamandag na hayop or insekto. Sabi niya, qad ahsana man taha ila ma sami'a. So, kumbaga, sabi niya, narinig na namin yan, pero meron pang isang hadith na medyo mas maganda pa dyan. Ano yun? Walakin haddathana Ibn Abbas. Ito yung hadith ni Ibn Abbas radiyallahu ta'ala. So, kabilang sa mga sahabi, al-Jalil, si Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma, ang kabilang ito sa mga pinsan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Abdullah ibn Abbas. Sabi niya, yung hadith na inulat sa amin ni Ibn Abbas mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya al-umamu. So ito binabanggit na dito kung ano yung sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, pinakita sa kanya yung lahat ng mga ummah. Pinakita sa kanya lahat ng ummah ng mga naunang mga tao kasama ang kanilang mga propeta. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, nung dumating sa kanya or nakita niya yung mga ummah na ito, fara'aytun nabiyya wa ma'ahu rahtun. Nakita niya ang isang propeta na kasama niya ang rahat. May kasama siyang rahat, yani jama'a, na hindi umabot sa 10. Jama'a, so merong magkasama-sama lahat ng ummah. Pero meron siyang nakitang isang propeta na 10 lang o hindi umabot sa 10 ang kanyang kasamang followers. La hawla wala quwwata illa billah. 10 lang ang followers niya. Wa ra'aytu an-nabi, meron pa siyang nakitang nabi na kasama niya ang isang lalaki o 2 lalaki lang ang kasama niya o 2 followers lang. At meron pa siyang nakita na isang propeta na wala siya ni isang follower. Walang sumunod sa kanya. La hawla wala quwwata illa billah. Tingnan niyo, sa araw ng paghukom to idrufi ali sawadun azim. Qadanantu annahu ummati. Hanggang sa may nakita siyang napakaraming mga tao. At akala niya ng propeta sallallahu alaihi wasallam, yun na yung umma niya. Yun na yung akala niya, yun na yung umma niya. Sabi niya, hindi. Faqila li hada Musa wa qawmu. Yang nakita mong napakaraming tao na yan, kaum nino? Ni Musa alayhi salam. Fanadartu, at nakita niya pa sa ibang banda, sa ibang bahagi ng lugar na yon, sawado na yun, may nakita niya mayroon pang mas maraming mga taong nag-aabang. Pakilali, sabi ng Propeta sallam sa kanya, o sinabi kay Propeta sallam, hadihi ummatuk, ito na yung umma mo. Tignan nyo ito yung dito, pinakamalagang statement. So ito yung umma mo, ya Muhammad, ano daw? Wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Ano daw? Sa umma mo na yan, ya Muhammad, ay merong 70,000, yan daw? 70,000 na mga tao, yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Papasok sila sa paraiso ng walang paglilitis. Walang pagpaparusa. Ilan daw?
70,000. Sabi ng aking mga teacher sa Madina, hindi lang 70,000. Hindi lang 70,000. Kasi sabi, yung isa sa 70,000 na to, meron pa siyang bit-bit na 70,000. Diba? 70,000 nabanggit dito sa hadith. Every isa dito, may bit-bit pa na 70,000 pa. Hindi diyan? At nabanggit dyan sa isang hadith na nayulat ni Imam Albani, rahimahullah, na, taib. So at least may nabanggit natin na merong mga taong exempted saan daw? Exempted saan? Sa paglilitis at pagpaparusa. Bisin, papasok sila ng paraiso. Tandaan ninyo mayroong dalawang klaseng pagpasok sa paraiso. Tandaan, mayroong dalawang klaseng pagpasok saan? Sa paraiso. Dalawa. Sa ibang sabi ng ibang source, 3 pa nga eh. So, banggitin ko lang yung dalawa. Una, papasok ka ng paraiso nang walang pagdaan sa impyerno. Sabihin, ito yung papasok ka ng dire-diretso, malinis, walang quarantine, kumbaga, walang pagpaparusa, walang pagtatanong sa'yo. Pasok agad sa paraiso. Pangalawa, dadaan muna sa impyerno, papasok ka muna ng impyerno, pagkatapos ng pagsilbihan, yung mga parusa na dapat mong pagsilbihan, lalabas ka. At pupunta ka saan? Sa paraiso. Ibig sabihin, papasok ka pa rin ng paraiso. Ito yung mga Muslim. Ito yung may mga tauhid. Hindi ibig sabihin na ikaw ay muwahid. Meron kang tauhid, ay hindi ka paparusahan. Paparusahan ka pa rin. Paparusahan ka pa rin. Ayos pa rin sa kagustuhan ng Allah. Paparusahan ka pa rin sa mga kasalanan na ginawa mo. Di ba? Pagkatapos mong parusahan, lalabas ka pa rin mula sa impyerno at pupunta ka ng paraiso. Naintindihan? So, ito yung dalawang paraan ng pagpasok. Saan gusto mo doon? Yung direct na o may dadaanan ka pang stopover? Direct. Di ba? So, yun ang nabanggit. Ngayon, nagtanong ang mga sahaba, Ya Rasul, sino ba itong mga 70 na ito? Nagkaroon ng discussion ng mga sahaba. Nagkaroon ng bulong-bulungan ng mga sahaba. Sino ba itong mga taong ito na 70,000 na papasok ng paraiso ng walang paglilitis o pagpaparusa? Sabi ng ilan, فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ صَحِبُوا Rasulullah. Baka sila yung mga nakasama nila ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqala ba'duhum, sabi ng ilan, baka sila yung mga pinanganak sa Islam at hindi gumawa ng shirk. Pinanganak na silang Muslim at hindi gumawa ng shirk sa Allah subhanahu wa ta'ala. At marami pa silang mga binanggit na mga bagay hanggang sa lumabas ang propeta sallallahu alaihi wasallam para sugpuin na itong pagkakagulo ng mga sahaba kung sino itong 70,000 na papasok ng paraiso ng walang paglilitis at pagpaparusa. Sinabi sa kanila ng propeta sallallahu alaihi wasallam, humul ladina la yastarqun, wala yaktawun, wala yatatayyarun, wa ala rabbihim yatawakkalun. Sila yung mga, sino daw? Sila yung mga taong hindi humihingi ng ruqyah. Tanda na, hindi humihingi ng ruqyah at hindi nila ginagamit ang apoy sa panglulunas. Hindi nila ginagamit ang apoy sa panglulunas o panggagamot. Wala yatatayyarun at sila ay hindi naniniwala sa mga pamahiin, superstition, beliefs and superstition, mga pamahiin. Wa ala rabbihim yatawakkalun. At sa kanilang Panginoon sila ay nagtatawakkal. Sila ay sumasandal, nagtitiwala. Hindi yan? At tumayo si Uqasha. Sino si Uqasha? Kabilang ito sa mga sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kabilang sa mga sabiqun al-awwalun. Mga naunang nag-Muslim sa Makkah. At kasamang naghijra sa Badar. At siya rin ay kasamang naghijra at sumama sa Badar. Sa digma ng Badar. At namatay siya nung panahon kasama ni Khalid bin Walid sa digmaan ng Hurubur Riddah. Katapos ng pagkamatay ni Propeta Muhammad, sumama siya sa digmaan kasama ni Abu Bakar at ni Khalid bin Walid para digmain yung mga lumabas sa Islam.
pagkatapos ng pagkamatay ng Rasul. Naam. So si Ukasha, kabilang ito sa mga pinangakuan ng paraiso, buhay pa sila. Hindi lang 10, tandaan na, kasi sa hadith nabanggit pinangalanan, 10. Pero maliban sa 10 ito na pinangalanan, meron pang iba. Kabilang dito si Ukasha bin Al-Mahsan, radiyallahu ta'ala anhu. Tumayo siya. Sabi niya kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha ayaj'alani minhum, ya Rasulullah. Ipagdua mo ako sa Allah na ibilang ako diyan sa 70,000 na yan." Sabi ng Rasulullah sa kanya, "Anta minhum." Ikaw ay kasama doon. Kabilang ka sa 70,000. So buhay pa siya, pinangakuan na siya ay kasama sa paraiso at hindi pa siya paparusahan ng Allah. At tumayo pa yung isa. "Ya Rasulullah, ipagdua mo rin na makasama doon sa kanila." Anong sabi sa kanya ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? "Sabaka kabiha Ukasha." Wala na, kalas. Naunahan ka ni Ukasha. Naunahan ka ni Ukasha. Naunahan ka. Kaya nga kapag kami kabutihan, unahan natin kaagad. Huwag na huwag mahiya-hiya. Kasi pag naunahan ka, wala ka ng chance. So naunahan siya. So, di ba? Ganun siya kabilis, di ba? So dito sa hadith na ito na mahaba, nalaman natin yung mga ilan pang katangian ng mga tunay na nagpapatotoo ng tauhid. So binanggit dito, ano daw? Humul ladina la yastarqun. Ibig sabihin, ito yung mga taong hindi sila humihingi ng rukya o rukyan sila. Halimbawa, nagkasakit ka, sabi mo, rukyan mo nga ako. Walang problema kung siya ang nagkusang rukyan ka na hindi mo hinihingi. Naintindihan? Walang problema na rukyahan mo ang sarili mo. Mas mainam na rukyahan mo ang sarili mo kaysa maghingi ka na rukyahan ka o mag-order ka na rukyahan ka. Mag-request ka na mag-rukyahan ka. Papasok ko sa hadith na ito. Kasi nawawala ang tawakkul. Nawawala yung taalok. Sabihin ang yung connection ng puso sa Allah. Imbis na direct na sa Allah, dumadaan pa sa tao. Yun ibig sabihin nun. Naintindihan? So, la yastarqun, wala yaktawun. Ibig sabihin, hindi ka gumagamit o hindi mo hinihingi na gamutin gagamit ang apoy. Dati kasi ginagamit apoy ang nasaksak ng ang espada or napana ka para mapatigin nila yung pagdudugo. Papasuin yun. Gaganuin nila. Ganun man. Para maisap yung pagdurugo. So, kabilang ito sa mga makruh. Dito kaya aya, no? Walay natayarun. At mga hindi naniniwala sa pamahiin. Ano yung pamahiin? Halimbawa, pag may nakita kang pusang itim, ay, malas. O kaya, magsusuta ko ng kulay red na damit para swertihin. Bawal magwalis sa gabi. Bawal magbanggit ng asin sa gabi. Bawal magsipol sa gabi. Bawal na kasundero. At marami pang ibang mga pamahiin na ito ay ipinagbabawal at labag sa ating akida. Naintindihan? So, tandaan. Kabilang sa katangian ng mga papasok ng paraiso, 70,000 na papasok sa paraiso na walang paglilitis, walang pagpaparusa, la yastarkun, wala yaktawun, wala yatatayarun, at last, wa ala rabbihim, yatawakkalun. Sila ay ganap ang kanilang tawakkul sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lahat ng kanilang mga ginagawa, pinapasa Allah ang lahat. Naintindihan? So, yun nga, kasama ng tawakkul, syempre, yung paggawa mo ng asbab. Gagawa ka ng mga asbab. Naintindihan? Hindi naman pwede na may sakit ka, hindi mo gamitin ang sarili mo. Wala. Andun yung tawakkul natin sa Allah, pero gagawa ka ng asbab. Gagawa ka ng kapamaraanan para gumaling. Naintindihan? So dito, makikita natin yung tinatawag na katangian. Ilan pang mga katangian na dinagdag dun sa 4 kanina. Ilan na? 4 plus 4 dito ulit, ilan na? 8. Sa pagpapatotoo ng ating mga tauhid o kaisahan natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung paniniwala natin sa kaisahan ng
Allah subhanahu wa ta'ala. Naintindihan? So dito, makikita natin sa hadith na ito, yung mga katangian ng papasok sa paraiso na walang paglilitis at walang pagpaparusa. Na, walang pagpaparusa. Naintindihan? Sa lakas ng kanilang tawakkul sa Allah subhanahu wa ta'ala, yung lakas ng kanilang pagsandal, pagtitiwala nila sa Allah, hindi na sila humihingi pa sa iba pa ng mga bagay na pagkakaya naman nila gawin. Naintindihan? Type. So sa hadith na ito, makikita natin na pwede magsagawa ng ruqya. Walang problema. Ang hindi lang maganda ay yung magre-request ka ng ruqya sa iba. Pwede mong gawin sa sarili mong ruqya. Naintindihan? Or kapag kinusaan ka, nagawan ka ng ruqya, walang problema. Naintindihan? Type. At yung hadith na ito actually, ito ay tugon sa mga sinasabi nila na ang kinoconsider ay yung majority la. Hindi kinoconsider ang majority. Tingnan ninyo na ang katotohanan ay hindi yan masusukat sa bilang ng followers. Kahit milyon-milyon ng followers ng mga ligaw na mga duat, da'iya dyan, hindi nangangahulugan na sila ang nasa tama. Kahit sabihin pa ng mga Asy'ariyah na 95% sila ang buti sa mundo ng Muslim, kalokohan nila. Yun lagi na sila sabi, mas marami daw sila. 95% daw ng mga Muslim ay Asy'ariyah. Anong problema? Wala sila. Okay, walang problema kung sila ang pinakamadami. Na. Bakit? Masusukat ba ang katotohanan sa dami ng followers? Na. Naintindihan? So ito yung sagot sa kanila. May mga propeta nga na isa lang ang kasama. Dalawa lang ang kasama. Hindi umabot ng 10. Meron pang propeta na isa lang. O wala talagang kasama. Naintindihan? At sa dami-dami ng mga sekta naglabas, saan nila makakaligtas? Hindi na makakaligtas? Isa lang. Hindi naman sinabing marami, isa lang. Diba? At karamihan sa marami na word na binanggit sa Quran, lahat ay mga nasa ligaw. At yung mga pinuri ay yung mga sumunod sa iman, sumunod sa tauhid. Diba? So, hindi sukatan ang dami ng bilang ng tagasunod sa pagiging tunay o katotohanan. Intindihan? Okay. Anong wajib? Ang wajib natin ay sundin ang totoo, ang tunay, ang katotohanan. Hindi kung gaano kadami ang sumusunod sa kamalian. Kahit napakarami ng sumusunod sa mali, huwag mo nang gayahin. Mali nga eh. Di ba? Mali nga. Ba't sila ginagawa nila? O bakit? Pag kumain ng dumi yan, kakain ka rin ng dumi. Pag tumalon sa building, tatalong ka rin sa building. Pag sinabi sa'yo, yung merong 20 na tumalon doon sa building at merong isa na gumamit ng hagdan, doon tayo sa marami kasi marami sila eh. Gagayahin mo? O doon ka sa isa na gumamit ng hagdan. Naintindihan? So, ganun lang yun. So, hindi sukatan ang dami para masabi na sila ay nasa totoo o tunay o katotohanan. Type. Dito rin sa nabanggit sa hadith na ito, ang mga salaf ay nandun ang kanilang pagbibigay ng importansya o pagpapahalaga sa paggawa ng kabutihan at pag-uunahan saan? Sa kabutihan o paggawa ng kabutihan. At sa hadith na ito, makita natin na kailangan nating iwanan yung paghingi na rukyahan ka para maging ganap ang ating tauhid sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ito yung mga ilan sa mga dapat natin na malaman sa kabanata na ito. Tayyib. So bukas insyaAllah, pag-usapan natin ang isa pang kabanata na pinamagatang Al-Khawfu Minash-Shirk. Al-Khawfu Minash-Shirk. Ang pagkatakot mula sa shirk. Maganda itong hadith na ang mga kabanata na ito. No? So pagkatapos banggitin yung kahulugan ng tauhid, gantimpala ng tauhid, kagitan ng tauhid, yung pagpapatuto sa tauhid. Ngayon, kailangan mo malaman kung ano ang kasalungat, kabaliktaran ng tauhid at ito ang shirk.
At kapag nalaman mo, kailangan kang matakot sa shirk. Bakit? Malalaman natin bukas, insyaallahu ta'ala. Bidillah. Na. Taib. So, may tanong? May tanong? Paglilinaw? Na. Na. Oo. Ano mo? Siya lang may problema, hindi ikaw. Okay. No. No. Ano na? Yung, alam kung paano mag-ruqya. Ano kung mag-ruqya, di mo alam ang mag-ruqya. Siyempre, yung mag-ruqya, yung may alam. Alam niya yung alam niya yung mga dua, alam niya yung mga ginagamit sa pang-ruqya, halimbawa, yung mga adhkar, yung mga minemorize sa mutun. Beginner, siya dyan ng mga ruqya, di ba? Naintindihan? So, syempre sa pag-ruqya, tanda natin, ang unang-unang niyatan sa pag-ruqya ay kinakailangan na ito ay isang sabab lang. At ang magpapagaling sino? Ang Allah. Di ba? Gagamitin lang natin ng ruqya bilang kapamaraanan dahil ang magpapagaling at maglulunas sa sakit, sino? Faida maridtu, washfid. Pag ako'y nagkasakit, ang magpapagaling, sino? Ang Allah. Di ba? So, gagawa nga lang tayo ng mga sabab para gumaling. Di ba yan? So, syempre sa ruqya, kinakailangan yung ginagamitan siya ng tamang pamaraan na ruqya, na tulad na tinuro sa atin ng Propeta ﷺ, halimbawa, yung paggamit ng pangalan ng Allah, katangian ng Allah, o yung mga adhkar o mga dua na ginamit mismo ng Propeta ﷺ sa pagdidikir or sa pagruruqya. Okay? At, syempre, dapat malayo yan sa mga gawaing shirk, no? Wala dapat mga gawaing bid'a. Kasi meron ba, binabasuhan na ng bid'a yan? Ginagamit na ng mga jinn, ginagamit na ng mga, magkakatay pa ng patay, magkakatay pa ng manok, para daw sa ruqya, hindi totoo yun. Or magpupunit pa ng mga ayat sa Quran, or maglulubog pa ng mga papel ng Quran, o mga ayat. So lahat ng ito ay hindi pamamaraan ng Nabi Muhammad SAW. So, ang ruqya, maaaring ito ay babasahan mo siya, or magnafath. Ano yung nafath? Gaganunan mo. Yung mabublow ka ng hangin na walang kasamang laway. Or, papainumin mo ng tubig na binasahan ng mga ayat or ng mga adhkar na yung paghihimas sa masakit na parte ng katawan habang binabasahan mo ng aya o binabasahan mo ng sura o ng mga dua o adhkar. Na. Merong mga specific na aya sa ginagamit. Pero buong Quran naman. Ang Quran ay shifa. Ang Quran ay lunas sa sakit ng ating damdamin, sakit sa lahat. Siya ay shifa. Kabilang sa katangian ng Quran ay shifa. Lunas, gamot. Di ba? So, pero merong mga specific na mga aya na binanggit sa Quran o sa hadith na ginagamit mismo ng Nabi Muhammad SAW sa katulad ng muawidat. Ano yung mga muawidat? Yung kul huwallahu ahad, tsaka kul a'udhu bi rabbin nas at kul a'udhu bi rabbi al-falaq. Yan, muawidat. Yung suratul Ikhlas, ayatul kursi, yung last two verse ng Baqarah, suratul Baqarah mismo, at marami pang iba. Meron pa. At yung mga dikir na binanggit ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udhu bika min kalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. At marami pang iba. Magbabasa ka muna. Di ba doon sa pag magbabasa ka ng tatlong Ikhlas, Falak at saka yung Nas, pagkatapos basahin natin tatlong beses, anong ginagawa natin? Magbublow tayo sa ating mga kamay, tapos ipapahid natin sa anumang aabutan ng ating mga kamay. So ganun siya. Babasahin mo muna siya, then magbublow, then saka mo siya ipupunas sa buong katawan mo para maging protection siya. Ruqya. Ruqya mo sarili mo. Di ba? Gagawin mo sa sarili mo pag may sakit. Parami ng dikir, parami ng dua kapag may sakit. Hindi yan? May tanong pa? Question. Pagka may nabanggit sa hadith,
na specified yung bilang niya, i-specify mo yung bilang. Pero kung wala, isa lang, sapat ng isa. Tanong? Na. Ano yan? Kana yaqulu lil maridi bismillah, qurbatu ardina, biriqati ba'dina, ishfi saqimana biidni rabbina. Na. Kabilang din sa mga dua, sa isang may sakit. Pagdudua mo siya sa Allah. Na. Parang laba sa tuhurun, insyaAllah. Kaya syafaq Allah. Na. Ganyan. Kasama yan dun sa mga binabanggit. Pag sinabi mong inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sabihin, patay na. Na. Kasi dahil ang pagsabi natin ng inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ay kapag lahat ng may dumarating sa mga pagsubok or hindi mga pagsubok, mga hindi maganda, sasabihin natin ng inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ang mali kasi ng iba, akala nila yung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un para lang pag may namatay. Hindi yun. Tinamaan ka ng bagyo, tinamaan ka ng dilubyo, nasunugan ka, lahat. Sasabihin mo ang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hindi yan? Halimbawa, pinakasalan yung crush mo. Inna lillahi wa inna raji'un. Ganun ang mangyari. Naunahan ka ng dapat na ikikitba mo, mamanigan ka, naunahan ka kasi ang bagal mo, yun. Inna lillahi wa inna raji'un. Di ba? Okay, so lahat ng anumang, kumbaga, hindi maganda. Anumang hindi maganda mangyari sa sabi mo, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pagalingin ka nawa ng Allah. Syafaq Allah na. Alas? May tanong pa, ano oras na? Syafaq ila pagbabae na. Dahil, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Pagpatuloy natin insyaAllah bukas ang ating talakayan sa aklat na ito, Kitabut Tauhid, biidnillahi ta'ala, wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.